Isang gabi, naidlip ang hari. Di umano si Don Juan, ang bunso niyang anak, ay pinaslang. Mula noon, nagkasakit ang mahal na hari. Nagpatawag ng manggagamot at ang ating lunas ay ang awit ng ibong Adarna. Inutusan si Don Pedro para maglakbay at hanapin ng ibong Adarna. Sa kasamaang palad, nakatulog ito sa awit ng ibong Adarna. Naging bato ito matapos mahulugan ng ipot ng ibon. Sa ikalawang paglalakbay, inatasan ng hari si Don Diego para hanapin at hulihin ng ibong Adarna. Ngunit ganun din ang naging kapalaran ni Don Diego. Ang bunsong anak na una ay ayaw payagan ng hari. Naglakbay ito dahil sa tagal ng pagbabalik ng kanyang mga kapatid. Hiningi niya ang basbas na mahal na hari at humayo na. Sa kanyang paglalakbay ay nakasalubong niya ang matandang ermitanyo na nagturo sa kanya ng ibong Adarna. Humingi ito na makakain at binigyan niya ito ng tinapay. Tinuro ng ermitanyo ang kinaroroonan ng ibon at nagbili ng mga payo sa paghuli ng ibon. Sa tulong rin ng ermitanyo, naging tao muli sa pagiging bato ang kanyang mga kapatid. Nagbalik ang tatlong prinsipe, ngunit ang taksil na si Don Pedro ay pinlanong bugbugin si Don Juan dulot ng inggit. Sa pagbabalik sa kaharian ay di kasamang bumalik si Don Juan at ayaw umawit ng ibong Adarna. Sa pagkakabugbog kay Don Juan, muli may ermitanyo na tumulong kay Don Juan. Bumalik sa kaharian ng Barbania si Don Juan at doon ay umawit ang ibong Adarna at nagkwento ng mga pangyayari. Nagalit ngunit nagpatawad ang hari alang-alang sa bunsong anak. Nakawala ang ibong Adarna, umalis si Don Juan at doon ay may natagpo ang balon. Santos Jr. pumanap bilang Don Juan. Jedrick L. Marcelino pumanap bilang Don Pedro. Daryl bilang Dudong pumanap
bilang Haring Ferdinand. Ako si Mary Antoinette T. Martinez, gumanap bilang Doña Maria. Si Barcelona, gumanap bilang Doña Juan. Dito